Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, mukhang aligaga na po si Sara Duterte, no? Aligaga, ha? Ano po ba ibig sabihin ng aligaga, mga kabunyog, mga kababayan? Ha, ibig sabihin po niyan ay mukhang natataranta na. Ha? Tantaran-tantan, parang gano'n, ano? Ha, natataranta na po si Sara sa tinatakbo po ng impeachment hearing sa House of Representatives. So, di ba? Bakit po siya natataranta? Dahil lahat po ng mga pangyayari, lahat po ng mga lumalabas diyan sa impeachment hearing ay seemingly hindi pabor sa kanya, di ba? Kaya ngayon po, dahil masasabi natin kinakabahan na or talagang kabado na po si Sara Duterte, ay tumakbo uli siya, nagkumahog po siya at ang kanyang mga abogado sa Korte Suprema. At muli ay hinihiling ni Sara Duterte na pigilan, ipatigil ang impeachment hearing ng House Justice Committee. O di ba? Ganyan din po yung ginawa niya last year. Kaya lang nung nakaraang taon po, mga kabunyog, mga kababayan, nagtagumpay siya, no? Kung ba'y nakakuha siya ng butas. Nabutasan ni Sara, kaya nagdesisyon po yung Korte Suprema na yung mga impeachment complaint ay mabasura. Mabasura po yun. Kaya nagintay pa po uli ng 1 taon para makapag-file uli ng impeachment complaint. Ano po ang sinabi doon ng Korte Suprema sa unang desisyon nila? Lumabag po sa 1-year bar rule yung mga nag-complain. So, ibig sabihin, dapat ang isang impeachable official, kagaya ni Sara, ay nirereklamo lamang 1 beses 1 taon. I think, presidente at vice president yan, ano? So, 1 beses 1 taon. So, panalo siya doon. Ang ginawa na lamang ay nag-intay ng 1 taon at nag-file uli ng impeachment complaint. Ganun po kadali yung naging solusyon dyan. Pero essentially, yung mga complaint sa kanya, yung mga reklamo sa kanya dun sa unang impeachment complaint, ay ganun pa rin. Ganun pa rin, walang pinagbago. At sinabi dun po, sa unang desisyon ng Korte Suprema, dapat binibigyan ng due process, ng karampatang proseso o due process, ang narereklamo na si Sara Duterte. Kaya nga po, ngayong itong bagong impeachment hearing po na ito, itong mga impeachment complaint po na to, ngayon, binibigyan po siya ng due process. In fact, pinasasagot si Sara Duterte. Pinasasagot po siya, no? Ngayon, dahil hindi pabor sa kanya yung mga nangyayari sa impeachment hearing ngayon, dyan sa House Justice Committee, ay dumulog po siya, nagkumahog po siya sa Supreme Court. Siyempre, yung kanyang mga abogado ay nag-file po na pinipigilan itong impeachment hearing. Yan po yung hiling ni Sara sa Korte Suprema. Kahit po dun sa Senado sana, no? Inano niya. Kumbaga, wala lahat yan. Null and void. Sabi niya, walang bisa. Ganyan po ang sinasabi ni Sara. At ano po yung laman ng kanyang complaint, ng kanyang petisyon sa Korte Suprema para ipatigil niya itong impeachment hearing. Ang sabi niya nung una, ang sabi niya po doon, una, lumabag daw uli sa 1-year bar rule. Na naman. Kumbaga, antindi mo naman Sara Sara Duterte. Lumabag na naman sa 1-year bar rule. Akala ko ba bloodbath, Sabi niya kasi bloodbath. Kumbaga, kung iintindihin po natin yan, kung anong kahulugan yan sa Tagalog, hindi naman po yung literal na maliligo ng dugo. Kumbaga, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ibig sabihin, siya'y handang-handa. Palaban siya. Palaban itong si Sara at sasagutin niya ang mga reklamo laban sa kanya. Haharapin niya ang impeachment complaint. Ganon ang kanyang sinasabi. Pero, iba ang kanyang ginagawa. Iba ang ginagawa ng kanyang mga abogado. 16 na abogado. So, binigyan po siya ng pagkakataon ng House Justice Committee na sumagot. In fact, sinulatan siya, ito yung mga reklamo sa'yo, sagutin mo.
Sumagot po siya, pero yung kanyang liham, yung kanyang letter sa House Justice Committee, ang laman ay walang laman. Ibig sabihin, walang sagot. O nasa sa kanya yan. Karapatan niya yan na hindi niya sagutin yung mga reklamo laban sa kanya. So, pero ang mahalaga, tuloy-tuloy po yung proseso. Sa ilalim po yan ng saligang batas. So, di ba? So, yun. Ngayon, isa pa niyang reklamo, isa pa niyang sinabi po sa Korte Suprema kung bakit dapat ipatigil. Marami siyang mga tanong, mga procedural question, mga procedure po. Tungkol po dito sa impeachment hearing. Una, sabi niya, dapat hindi lang yung Speaker of the House yung nag-refer ng impeachment complaint sa House Justice Committee. Dapat yung referral, kung sinong didinig na committee niyan, ay pinag-usapan muna ng plenaryo o ng buong ng lahat ng congressman, di ba? Technicalities po 'yon. Yan po ay ayon po sa House rules, no? Kumbaga magdedepende po 'yan sa rules po ng House of Representatives. So, mukhang kahit yung rules po ng House of Representatives ay kino-question ni Sara. So, napakahina pong ano 'yan. Napakahina po na argumento 'yan. Dahil nakalagay talaga sa Constitution, maliwanag, ang House of Representatives ang tanging may karapatan mag-initiate ng impeachment complaint o impeachment process, di ba? Tanging House of Representatives po yan. At meron yan sariling House rules. Pati po yung pagdadagdag ng mga House rules, kino-question ni Sara Duterte sa Korte Suprema. O, di ba? Kaya alam nyo po, kesa naman sa totoo lang po, kesa naman po kasi na sinasabi na ang daming mga petisyon ni Sara sa Korte Suprema, bakit hindi na lang niya harapin, sagutin yung reklamo sa kanya at paghandaan niya yung kanyang legal defense pagdating po sa Senado para magkaalaman na. Diba? Total, yan naman ang sinasabi niya. Gusto niya ng bloodbath. Handa siyang sumagot. Hindi siya natatakot. Yung tapang niya sana dun sa budget hearing, dito niya ilabas ngayon. Anyway, 16 naman ang abogado niya, anong ikatatakot niya? Pero nakikita kasi ni Sara Duterte, hindi talaga pabor sa kanya yung mga nangyayari. Halimbawa po, pinapasabpi na po yung mga COA documents. Tungkol po sa confidential fund. Yung mga dokumento ng Commission on Audit doon sa kanyang confidential fund. Pinapasabpi na po yun. Pinapatawag din po yung kanyang mismong abogado ngayon na dati niyang chief of staff, si Michael Powa, di ba? And then may mga subpoena ad testificandum. Hindi lang po ducis tecum, ano? Pag ducis tecum kasi mga dokumento ang pinapaproduce. Pag sinabi pong subpoena ad testificandum, testimonya po ng mga tao. So, pinasabpina na po si Ramil Madriaga. Naku, talagang ano yan. Halukayan na po yan. Wakwakan na po yan talaga. Dahil siyempre magtetestimonya si Ramil Madriaga na sinasabing close aide ni Sara Duterte. Na dinedenay naman ni Sara na hindi niya daw kilala. Di ba? Sino pa ba mga ipatatawag? Yung mga DepEd official, yung COA auditor. Naku po. Talaga nga naman, So, napakaraming kailangang sagutin. Anyway, hindi pa naman ito impeachment trial. Ito impeachment hearing lang para sa determination po ng probable cause, which is parte po yan ng due process para makatiyak talagang pulido yung kaso, di ba? Ngayon, pagkatapos po nito, magbobotohan sa plenaryo, mula sa komite, ipupunta sa plenaryo, kailangan po ng 1/3 na boto para makasampa sa Senado bilang articles of impeachment. Ilan po ang kailangan boto? 106 po at least. At least 106 na congressman. 1/3 po ng bilang ng House of Representatives. Madali na po yan, tingin po natin, pasok sa banga na yan, madali na yan bilang na yan, or more pa po yan, or baka higit pa ang pipirma. Yung 106 na yan, or more, na pipirma po sa articles of impeachment na isasampa sa Senado. At pagdating sa Senado, nangako naman po si
Senate President Tito Soto na ipo-forthwith niya ang impeachment trial. Kumbaga mamadaliin. Ayon po sa utos ng ating saligang batas. Forthwith. Yan po yung hindi ginawa ni Chis Escudero. Pero yun nga po yung commitment ni Tito Soto. Kaya, ang pinakamaganda na lang dito, kaysa nagre-reklamo pa si Sara Duterte sa Korte Suprema, paulit-ulit na lang tayo dito, sinasabi niya, gusto niyang sagutin, pinupolitika lang siya, siya'y pinepersonal, pinupolitika, di ba? Pinagbibintangan, sabi niya, inosente siya. Ang pinakamaganda na ay matapos na ang impeachment hearing at maisampa na yan sa Senado. Once and for all, magkaroon na po ng full-blown trial. Ibig sabihin, lilitisin na si Sara doon. Talagang ipatatawag na siya doon. Sasagutin niya lahat ng mga tao, harap-harapan po yan. Mga ebidensya, maglalatag din siya ng mga kontra-ebidensya niya kung gusto niya. Meron siyang 16 na abogado. 16 na abogado. Sila Siegfried Fortun, matindi rin po yan. Mga batikan na po yan sa impeachment trial. Sila Siegfried Fortun, I think mga abogado pa yan nung panahon ni Erap, sa impeachment trial ni Erap, di ba? So, anong kinakatakot ni Sara Duterte ngayon? Ang dami niyang abogado. Sabi niya, inosente siya. So, yan na yun. Kesa nagre-reklamo pa siya sa Korte Suprema, di ba? Wala na po yung magagawa. Na sabihin natin, na-exhaust na po lahat ng kanyang mga legal argument. Mahirap na po ito na pigilan ng Korte Suprema. In fact, medyo nakasama pa nga sa kanya yung unang reklamo niya kasi ngayon pulido. Dahil kumbaga yung mga masasabing mga depekto ng unang impeachment complaint nagamot po. Ngayon ginagamot. So, in a way, nagbumirang sa kanya, no? Bumalik sa kanya yung tama. Nagbumirang sa kanya yung ginawa niya na impeachment petition po sa Korte Suprema, no? Kaya ngayon nagiging pulido yung proseso. 'Di ba? Mas naging smooth, pulido kasi nga may pinagbabasihan na po na Supreme Court ruling. Nung una walang ruling, 'di ba? Kaya ayun nga yun ang siguro nare-realize ni Sara, wala na siyang matatakbuhan dito. Kaya tingin ko natataranta, kabado na po at aligaga. Sabi nga sa Tagalog aligaga, hindi na po alam ang gagawin. So, anyway, ang pinakamaganda po na gawin ay harapin na lang ang mga reklamo, ituloy na talaga sa impeachment trial na magkaalaman na. Di ba? Yan naman ang gusto ng taong bayan Mapa DDS, mapa loyalista, kakampings, karaniwang mamamayan, lahat tayo gusto katotohanan. Di ba? So, paano natin malalaman ang katotohanan? Magharap-harapan na. Di ba? Harap-harapan na. Ebidensya na po ang bahalang humusga diyan. Ebidensya. This time po hindi na pwede yung sasabihin niya pinagbibintangan lang siya, pinaparatangan, pinupolitika. Hindi na po pwede yun Dahil this time ebidensya na po ang makikita ng taong bayan. At yan po ipapanoorin ng buong bayan ng mga mamamayan. Yung impeachment trial na yan. Maaari po nga kung tuloy-tuloy itong impeachment hearing, siguro mga bandang Mayo, may sasampa na po yan sa Senado. So talagang na po. Harap-harapan na to. Diba? Hindi na po pwede yung mga pagtataray at pagsasanggano o pagbabarumbado ni Sara Duterte na mga ginagawa niya sa budget hearing. Hindi na po pwede yun. Na mambubuli-buli siya. Pag nakasampa na po ang impeachment complaint sa Senado ng Pilipinas. No? Yun po yun. Kaya abangan natin na susunod na kabanata. Kung natataranta na si Sara, kasalanan niya yan kasi tingin niya, siguro ginawa niya talaga yun, di ba? Dahil kung malinis siya, malinis ang kanyang konsensya, wala siyang dapat ikatakot. Pero, kung talagang alam niya sa sarili niya na gumawa siya ng katarantaduhan at itong mga kasalanan na ito ay ginawa niya, talagang matataranta siya at magiging aligaga siya, no? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, yun lang po ang ating opinion. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog!
lumakas, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.